Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay yung gasoline engine ng Toyota na para sa akin, pinaka-versatile kasi maraming klase ng sasakyan ang pinaggamitan nito. Pinaka-practical kasi guys, compact ang design nito kaya mura lang. Tapos madaling gawin kapag nasisira, matipid pa sa gas. And then para sa akin, ito rin ang pinaka-matibay na gasoline engine ng Toyota. Kasi ito po ay naka-cast iron block na hindi mo basta-basta masisira kahit na mag-overheat ka. Tapos naka-timing chain pa to. Kaya hindi ka mag-aalala na maputulan ng timing belt. Ang tinutukoy ko pong makina ay ang Toyota K-Series. Ang Toyota K-Series engine ay kilalang kilala po ng mga titos at saka mga lolos. Kasi ito po ay sinimulang i-produce ng Toyota mula noong 1966 hanggang 2007. Usong-uso po ito noon. Tapos ang isa po sa kagandahan ng Toyota K-Series, karamihan po nito ay made in Japan talaga. Ang lahat po ng K-Series engine ay may design na tinatawag na non-cross flow. Meaning, ang inlet at exhaust manifold po nito ay nasa isang side lang ng makina. Hindi tulad ngayon ng mga makina, sa isang side yung intake tapos sa kabilang side naman ng exhaust. Ito po ay may design na tinatawag na OHV or overhead valves. Ang ibig sabihin, meron po itong mga valves doon sa cylinder head. 8 to be exact, 2 para sa bawat cylinder. Pero hindi po tulad ng mga makina ngayon na mayroong camshaft sa ibabaw na tinatawag nating SOHC or DOHC. Itong Toyota K-Series, ang camshaft po nito ay nandun sa loob ng block. Tapos gumagamit po ito ng mga push rods para mapagalaw yung mga rocker arms at saka valves doon sa cylinder head. Ang pinakaunang labas po nito ay tinawag na simply Toyota K. Nag-exist po ito mula 1966 hanggang 1969 lang. Although ito po ay may 4 na piston, 1.1 liter lang po ang displacement nito. Pero capable naman po ito ng 72 horsepower. Ginamit po ito noon sa first gen Toyota Corolla. Hindi na po natin masyadong detalyehin yan kasi hindi ko naman po yan inabutan. Hindi po ako ganun katanda. Ang next naman po na inilabas ay yung Toyota 2K. Mas lumiit naman po ng konti yung displacement ito kasi naging 1.0 na lang. At pinroduce po ito ng Toyota mula 1969 hanggang 1988. Dahil sa mas maliit po ang displacement nito, mas mababa rin po ang horsepower na kaya nitong gawin. Hanggang 54 horsepower lang po ito na may 66 Newton meters of torque. Ginamit naman po itong Toyota 2K sa first gen ng Toyota Starlet. Hindi ko rin po ito inabutan kaya hindi na rin natin ito masyadong didetalyehin. Ang next naman po ay yung Toyota 3K. Mas tumaas naman po ang displacement ito kasi ito po ay 1.2 liter or 1,166cc to be exact. Introduce naman po ito ng Toyota mula 1969 hanggang 1977. At capable po ito ng 63 horsepower and then 93 Newton meters of torque. Mas naging popular po ito kasi ginamit po ito sa Toyota Corolla E20 at saka E30. Ginamit din po ito dun sa first gen Toyota Tamaraw, sa Toyota Light Ace KM10, sa Toyota Starlet at Toyota Town Ace KR10. Yan po, inabutan ko na kasi nagkaroon po ako ng Toyota Corolla na E20. Nabili ko po yan sa halagang 8,000 pesos lang. Noong una, ang bala ko po ay i-restore ito kaya nga lang kulang tayo sa budget at saka sa panahon. Kaya ang ginawa ko na lang po ay kinalas ko yung buong kotse. Diyan po ako nagsimulang aralin kung paano gumawa ng sasakyan. Then after ko po yung pagpraktisan, ibinenta ko yung mga bakal sa junk shop. Tapos yung mga pyesa naman po ay ibinenta ko sa mga surplusan malapit dito sa amin. Umabot po ng 20k ang pinagbentahan ko. So natuto na akong gumawa, kumita pa ako. Anyway, pagdating po ng 1977 hanggang 1989, dito na po pinroduce yung pinakapalasak sa lahat ng Toyota K-Series engine. At ito po yung Toyota 4K. Na kung buhay na po kayo nung 80s at saka 90s, halos lahat ng degasolinang owner type Jeep ay ito ang nakasalpak na makina. Kasi guys, napakamura nito noon, matibay pa. At kung masira man, madaling gawin kasi maraming available na pyesa. Mas mataas naman po ang displacement nito kasi ito po ay 1.3 liters na. Kaya capable na ito na mag-produce ng 74 horsepower at 105 Newton meters of torque. Pero bukod po sa ginamit ito sa maraming owner type jeepney, ay ginamit din po ito sa Toyota Corolla E70. And then ginamit din po ito sa Toyota Tamaraw
or Toyota Kijang sa ibang bansa. Ginamit din po ito sa Toyota Light Ace at saka sa Starlet. Pagdating naman po ng 1983 hanggang 1996, hindi pa rin po nalalaos itong Toyota K-Series. Ganyan po kasi ang mga Hapon, lalo na itong Toyota. Basta ang isang makina ay proven na maayos at matibay, di nila yan basta-basta pinipace out, minomodify lang po nila yan ng konti. Kaya nung mga panahon na ito ay inilabas naman itong Toyota 5K. Na basically, kaparehas din naman ng mga naunang K-Series. Pero mas mataas na ang displacement kasi ito po ay 1.5 liter na. Tapos ngayon, available na ito hindi lang sa 4-speed transmission kundi pati na rin sa 5-speed. Dahil sa mas mataas na ang displacement nito at available na sa 5-speed transmission, kaya na po nito mag-produce na hanggang 82 horsepower and 115 Newton meters of torque. Ginamit naman po ito sa mga Toyota Carina van, Toyota Corolla van, Toyota Corona van, Toyota Light Ace, Toyota Tamaraw, Toyota Town Ace at ginamit din po ito sa mga Toyota na forklift. And lastly, pagdating po ng 1983 hanggang 2007, inilabas naman po ng Toyota ang 7K. Na siyempre mas mataas ang displacement, 1.8 liter naman po ito. Available rin ito sa 4-speed or 5-speed manual and then available na rin po ito sa automatic transmission. Tapos mayroon pong version nito na naka-EFI na or naka-fuel injected na. Mas bumaba naman po ang horsepower nito kasi ito po ay hanggang 83 horsepower lang. Yan ay dahil sa mas mahaba po kasi ang stroke nito. Pero yan naman po ang naging dahilan kaya ito ang may pinakamataas na torque sa lahat ng Toyota K-Series. Kasi ito po ay kaya mag-produce ng 147 Newton meters of torque. Kung matalas po ang parinig nyo, madidistinguish nyo na medyo iba ang tunog nitong 7K kaysa dun sa ibang Toyota K-Series. Dahil nga mas mahaba ang stroke nito. Kaya hindi po ito kasing rev happy noong mga naunang K-Series engine na mas matuling mag-rev. Ang Toyota 7K naman po ay makikita nyo nakasalpak sa mga Toyota Revo at mga Toyota Town Ace. Yan na po ang pinakahuli sa Toyota K-Series engine. Hindi na po gumawa ng kasunod niyan kasi nag-iiba na po ang hanap ng mga buyers. Gusto naman ngayon nila ng mas powerful, mas matulin, pero mas matipid or mas fuel efficient. Kaya although ito pong mga Toyota K-Series ay proven na matibay, dumating din po yung panahon na ito ay na-stop production din. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Nakagamit na ba kayo ng mga sasakyan na ka-Toyota K-engine? Ikwento nyo po dyan sa comment section natin. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share. Uli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!